This, how much is it? How about this? 40 very expensive. This crab, how much? Ah, tamban you have? Hi. Hi guys, samahan niyo ako today, a day in my life dito sa mga fisheries. After ko nga bumili ng enoki mushroom, ito gusto kong bumili ng puset. At dito nga sa babang bahay ko lang, yes guys, babang bahay ko lang yan, meron dito mga fisheries. Nakakatuwa talagang isipin kasi kahit sila mga ibang lahi alam na magtagalog. Bumili nga pala ako ng puset, 28 SAR per kilo. Alam ko medyo pricey siya comparing talaga dun sa bagsakan na binibilan ko ng mga isda. Pero ito nga hassle free at napakadali mo lang silang bilhin. Kasi nga naman nandito lang siya sa baba ng bahay ko. Every Saturday or Friday talaga inaalat ko ang araw na to kahit mga ilang oras lang na lumabas. Dito nga pala sa Saudi, pagpatak ng bare months, malamig na until February or March. Siguro mga 17 degrees tapos pagka umaga abot ng mga 8 or 9 ganyan. Tapos lalamig pa yan, minsan umaabot ng 5 degrees, 6 degrees ganun. Aside nga pala sa paglabas-labas ko ay talaga minsan nanonood talaga ako yung bang movie marathon lang. Maganda rin kasi yung stress reliever yon kasi naman mamamahinga pati isip mo. Kasi naman pag manonood ka madadivert talaga yung isip mo dun sa movie. Lalo pa pag talagang maganda yung ambience ng room mo tapos maganda pa pinapanood. Eto nga palang mga puset na linisin ko na at niisip ko na ihawin na lang ito at magpika-pika na lang ako. O pwede yung kalahati tago ko para pang adobo. Alam nyo guys, naisip ko napakaswerte ko pala. Kasi nag-start talaga ako from scratch at nakita ko talagang pagbabago. Masaya naman kasi hindi ko alam na magagawa ko pala yon. Naisipan ko rin talaga gusto kong gumawa ng takoyaki o diba? Flavor pala nilalagay ko ay crab at saka itong mga puset. Alam nyo guys, ang dami-dami talagang pwedeng kainan dito sa Saudi. Akala ko nga nung pagpunta ko rito, close talaga siya yung talagang parang nakakatakot or something tapos hindi pa talaga open. Pero talagang masaya lang dahil halos lahat talaga nandito na. As in, halos lahat ng mga nandito, hindi na talaga sila nagluluto. Kasi nga naman sobrang mura, as in, di ka na magluluto, di ka na mapapagod, kakain ka na lang. Pero masarap pa rin talaga ang homemade. Tanungin nyo naman ako dyan guys, sobrang saya ko nang kumakain ng dumplings. Iniisip ko nga na hindi na ako magluto ng rice at puro pika-pika na lang. Alam nyo guys, ang last na uwi ko pala sa Pilipinas ay 2021 pa. Kasi after ko ng bakasyon sa Pilipinas noon, nahire ka agad ako dito sa Saudi. Syempre nag-establish pa ako rito at hindi ko pa talaga alam ang kalakaran, kaya umabot ako ng almost 3 years na hindi pa nagbabakasyon. Minsan nalulungkot ako kasi naman minsan ako homesick, 'di ba? Pero ano magagawa, talagang ganun ang buhay. Kailangan mo talaga mag-sacrifice para sa future goals. Sabi ko nga sa sarili ko noon, di pa ako nag-abroad, babato ka na rin lang, taas-taasan mo na. Libre lang talaga ang mangarap, pero dahil sa mga pangarap na yon, pwede kang bumuo ng future mo, ng plano para sa buhay. Syempre kailangan may action yun guys, hindi lang puro plano. Kasi kung hindi mo ipaplano yon at hindi mo gagawin, wala rin mapupuntahan. Minsan sabi ng tao may awa ang Diyos, pero alam niyo ba guys, kahit may awa ang Diyos, kung wala kang ginagawa sa buhay mo, wala rin mangyayari sa'yo. Talagang mahirap sa una, pero talagang kailangan mong daanan yon. Kasi sa bawat hardship at learning, sa bawat step na gagawin natin at sa lahat ng experiences na malalaman natin, stepping stone at susi yon para lahat makamit natin. Yes guys, nasap na nasap ko yan kasi nagsimula talaga ako sa mababa. Working student pala ako nung college days ko. Biruin nyo guys, dalawa yung work ko tapos nag-aaral pa ako. Pero talagang hindi hindrance yun kasi tinapos ko yung pag-aaral ko. The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that is too low and we reach it. So babato ka na din lang, taas-taasan mo na. Kahit imposible, kahit painful, even when there is no hope, okay lang, just do it.